Pangulong Aquino nanawagan sa mga kasapi at opisyal ng Union of Local Authorities of the Philippines na isulong ang mga pagbabago at pagunlad sa ekonomiya ng ating bansa. Yan ang tinutukan naman ng aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat mula sa Malacanang live. Maraming salamat, Habiba. Kaninang umaga ay nagkaroon nga ng oath-taking dito sa palasyo ang mga bagong opisyal ng ULAP. Sa seremonya kanina, pinaalala ni Pangulong Aquino sa mga halal na opisyal na ito ang kasabihan na huwag bigyan ng isda kundi turuang mangisda ang mga Pilipino. Isang hamon ang ibinigay ni Pangulong Aquino sa mga bagong opisyal ng ULAP o Union of Local Authorities of the Philippines sa kanilang panunumpa sa pwesto sa Malacanang. Chairman ng ULAP si Iloilo Governor Arthur Defensor, habang presidente naman ito si Oriental Mindoro Governor Alfonso Umali. Executive Vice President si Quezon City Mayor Herbert Bautista, habang First Vice President si Manila Vice Mayor Isko Moreno. Ang hamon po sa ating mga lingkod bayan, gawing mas maliwalas ang buhay ng ating mga kababayan nang hindi na danasin pa ng kanilang mga anak ang pagdurusang ating pinagdaanan. Sa pagtutulungan ng ULAP ng lokal at pambansang pamahalaan, pati ng sambayan ng Pilipino, patuloy natin itutok ang ating panahon sa mga proyektong tunay na naghahatid ng benepisyo sa mga Pilipino. Sa mga kapwa ko pinuno, lagi nating tanungin ang sarili, gaano na ba kalayo ang narating natin mula na mag-umpisa tayo sa pwesto? Umusad ba tayo pasulong o umatras? Nanatili ba tayo o lumihis sa mandatong ipinagkaloob ng taong bayan? Ayon sa Pangulo, malaki na ang ipinagbago ng Pilipinas at batid ito ng ibang mga bansa na napatunayan sa kanyang naging biyahe sa Europa at Amerika. Nandyan ang mahigit 4 na milyong kabahayang benepisyaryo ng Patawid Pamilya Pilipino Program, ang 20 positive credit ratings actions na nakamit natin sa ating panunungkulan, ang 2.5 milyong Pilipinong nakaalpas sa poverty line, ang 1.65 milyon na nadagdag sa bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho mula Abril 2013 hanggang Abril 2014. Ilan lang po ito sa mga patunay na talagang malaki na ang pagkakaiba ng sitwasyon ngayon ng Pilipinas kumpara sa ating dinatnan. Pati nga po ang ibang mga bansa, napakataas na ang kumpiyansa sa atin. Ipinaalala ng Pangulo na mas makakabuting magpatayo ng mga irigasyon at eskwelahan imbes na magpaayos ng barangay hall gaya ng ginawa niya sa Tarlac bilang congressman. Epektibo raw ang formulang KBL o Kasal Binyag Libing pero hindi dapat magpakulong sa siklong ito kung pangmatagalang solusyon ang gagawin. Binalikan ng Pangulo ang halimbawa ng pumanaw na si DILG Secretary at dating Naga City Mayor Jessie Robredo sa solusyong relokasyon ng mga maralitang tagalunsod na ginagawa na sa Metro Manila. Pero gaya ng napatunayan natin sa Tarlac, alam ko mas mapapalapit tayo sa puso ng ating mga kababayan kung hindi lang pang ngayon ang ating naibibigay sa kanila, kundi lalo na pati ang pambukas sa pamamagitan ng tunay na serbisyo at sa pagtutok sa kapakanan nila. Sa ganitong paraan, sila mismo mag-aangat sa kanilang mga sarili. Ang pinakasukatan po ng husay ng pagiging lingkod bayan ay hindi madadaan sa galing sa pagsayaw, sa pagkakaraoke o sa pagpapatawa. Masusukat ito sa pag-aangat sa estado ng buhay ng ating mga kababayan. Naging bahagi ng seremonya ang pagsumite ng ULAP sa Pangulo ng Accomplishment Report. Ayon kay Governor Umali, mula taong 2010, mas aktibo na silang nakikipagtulungan sa mga ahensya at pribadong sektor para isulong ang interes ng kanilang nasasakupan. Maigting ang ating suporta sa Department of Education upang magkaroon ng local alliances sa pamumuno ng LGUs at local DepEd para sa mga programa gaya ng Abot Alam for out-of-school youth at school-based feeding program. Aktibo ang ating pakikipagtulungan sa National Economic and Development Authority, Commission on Filipino Overseas at National Anti-Poverty Commission upang magkaroon ng migration and development efforts na mapapalago ng mga lokal na ekonomiya. Naging sentral ang ating ginampanang tungkulin upang tumugon sa mga disasters ng ating kinaharap. Ang ULAP ay organisasyon ng lahat ng grupo ng lokal na pamahalaan ng bansa. Kabilang sa mga kasapi ng ULAP ang mga gobernador, vice-gobernador, mayor, vice mayor, mga board members, konsehal at sangguniang kabataan.
Samantala, Habiba, sa schedule naman ni Pangulong Aquino ngayong araw, mamayang 3:00 ng hapon ay may nakatakda siyang meeting kasama si Energy Secretary Jericho Petilla sa study conference room ng Palasyo. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat si Elena, si Habiba ito.